Good morning Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sa mga sulok man tayo ng ating mundo, either umaga dyan, hapon o gabi, sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. At sa mga kabayan natin na merong sakit, sana gumaling na tayo. At importante mga kabayan ay hindi tayo mawala ng pag-asa at sa mag-pray tayo sa ating Panginoon araw-araw, okay? Well, siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So, magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Friday sa ating lahat. At before tayo mag-start po ng ating talakayang araw, syempre, i-greet mo natin po ang ating mga kabayan, mga solid viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. At nandito sa ating lista mga kabayan, i-greet natin ng happy birthday ang aking panganay na anak na lalaki na si Kuya Yuan. Hello Kuya, kumusta? Mommy and Daddy and Papalo and Mamala, I love you always. We love you so much Kuya Yuan. Okay, just enjoy your day. And also, happy birthday or happy 4th birthday kay Stephanie Galvin. Siya ang apo ni Ma'am Dolores Clinton. Happy birthday also kay Flor Cres Haka Igana. Siya po ang bunsong anak ni Ma'am Iying Gementiza. And also happy birthday kay Engineer Florante Toto Salvatierra, Lola Bining Salvatierra, and Ronnie Armanda. Greetings from Ma'am Rowena Salvatierra. Mga kabayan, isa po sa ating topic ngayong araw, ito pong nangyari ito pong event tungkol doon sa sa PCO or mapagmatsyag na or mapanuri po na event tungkol dito sa inilabas po na programa ng PCO, yung kontra fake news mga kabayan. Yung information literacy program na kung saan siyempre kinukontra dito yung mga fake news kasi nga naglipaan na ngayon yung mga fake news mga kabayan. So sabihin po, that is last Wednesday, alam nyo nagpuntahan doon ang mga vlogger at saka yung merong vlogger mga kabayan na siyempre close po natin, meron siyang ibigay sa atin na information mga kabayan. Kasi nga napag-usapan nila doon dahil nga yung event na yun tungkol dito sa mga fake news at saka sa mga sa mga naglipaan dito na nilabas po ng mga fake news ng mga vloggers. Ito po yung talaga tutugunan ng mga kabayan ng gobyerno natin. So in partnership po sa mga social media platforms like for example dito po sa Facebook, nandun po yung taga Twitter, yung taga TikTok at saka Google or YouTube, nandun po sa event mga kabayan. Siyempre pati rin po yung mga journalists nakita natin sa event. So doon po sa listahan, abay ang daming mga fake news peddlers bala. Sino sila Sir Ivan? Ang sarap nga pangalanan ngayon. So alam niyo na po kung sino ang number 1 sa listahan na fake news peddlers. Nandun nga sa labas mga kabayan. I think kilala niyo po. At saka dito talagang tutugunan na po ng gobyerno kasi nga mapanira sila mga kabayan. Grabe naman kasi ang kanilang ginagawa dito. So ang plano po ng gobyerno natin, yung yung sa mapanuri po. Actually meron silang ginawa dito na Facebook page tungkol dito sa maging mapanuri po na Facebook account na kung saan sabi daw sa informations, bibigyan daw sila ito ng 3 months mga kabayan kung ganun pa rin po ang kanilang mga ipinalabas po ng mga balita, mga fake news pa rin or walang mga basihan or mga walang credible po or solid na mga ebidensya at saka binabanggit na nila yung mga pangalan po ng mga personalidad mga kabayan, talagang kakasuhan sila dito or baka tatanggalan sila ng platform or account doon po sa YouTube or YouTube account nila or Facebook account nila or Twitter or sa dito po sa TikTok, tatanggalan na sila mga kabayan. So ako talagang agree ako dyan. Kasi nga sa totoo lang, nakasira sila dito sa gobyerno natin mga kabayan. Nakasira sila dito ng mga pangalan po ng mga tao or politiko na wala naman ditong walang solid po dito ng ebidensya. Like for example, dito po sa lagi ng sinasabi na si Michael Ma, isa dang smuggler mga kabayan. Binigyan lang kaagad nila ng ng label na smuggler itong si Michael Ma. Example lang po ito kasi nga 'di ba si Michael Ma nabanggit doon sa isang Senate hearing mga kabayan. Pero alam niyo po si Michael Ma isang malaking negosyante ho yan. Importer din po mga kabayan. But it doesn't mean siya dito is smuggler. Dahil nga nandun sa listahan po na inilabas po ni Senator Raffy Tulfo, smuggler na kaagad. Di ba hindi po yan
Di ba hindi po yan makabayan na napatunayan itong si Michael Ma isang smuggler. At saka idinawit pa nila dito si FL Lisa Aranita Marcos kasi nga kasama lagi ni FL Lisa itong si Michael Ma. At saka pati rin po yung si Martin Aranita Makabayan, yung kapatid po ni FL. Di ba isinangkot rin dito na sabi lang smuggler daw at saka hoarders. Wala naman kasing basihan. Ang pinagbasihan kasi lang Makabayan, ito lang pong pictures. I think nakita po natin na siyempre kitang-kita naman yan sa Makabayan, dyan sa platforms o dyan sa Facebook or sa Google na merong mga pictures itong si Michael Ma, si Martin Araneta at si FL nagkasama po sa isang pictures. Doon kasi sila nagbabase. Ang ibig sabihin, kapag kasama kayo sa picture po ni Michael Ma, smuggler ka na rin Makabayan. So naging smuggler na pala dito si FPRRD kasi nga si FPRRD merong picture nakasama silang dalawang Makabayan, si Michael Ma at si FPRRD. Di ba meron mong picture? So ibig bang sabihin, smuggler din si FPRRD? Di ba? Dapat mag-isip tayo. Dapat merong konkreto na ebidensya. Pero dito, wala kasing ebidensya Makabayan. So, siyempre, siya po dito inosente pa. Kasi walang ebidensya Makabayan. Pero at least, meron ng mga napangalanan po na mga smuggler, mga hoarders, at ngayon nakasuhan na at saka iba nakulong na Makabayan. Okay? So, dapat ganun tayo. Magbalita tayo dito or meron tayong bagiting pangalan, dapat totoo ating sinasabi at meron tayong hinawakan po na mga ebidensya. Hindi dapat ebidensya yung picture lang Makabayan. Dapat documented ho yan, okay? So, isa rin po sa pag-uusapan Makabayan, ito rin tungkol po sa nangyari kay spokesperson ng ECJ na si Anti-Cybercrime Group, yung si Captain Michelle Sabino, yung babae na kasama po ni Rendon Labrador Makabayan. Meron kasing nangyari sa kanya. Kasi nga 'di ba alam ho natin na undergoing po ang kanyang issue dito tungkol dito sa pagdala po ni Labrador doon po sa operation na kung saan nag-Facebook Live si Labrador Makabayan. 'Di ba nasa hot seat siya ngayon? So ito pong si Director Sidney Hernia, meron na siyang inilabas ito na desisyon tungkol dito kay Captain Michelle Sabino Makabayan. Saka alam nyo na anawa ko dito kay Sabino. At saka dito ko rin po nalaman sa isang interview po kay Labrador na ito pa lang si Director Sidney Hernia Makabayan or Hinia ba siya? May alam pala tungkol sa plano dito ni Labrador na kung saan, siyempre vlogger po si Labrador, so nakipag-coordinate siya muna doon po sa director po ng ECJ ng PNP Makabayan. So, bakit nakaganon? Para maintindihan natin lahat, ipapakita ko mamaya yung balita. Yan, so pag-usapan rin po natin. Alam nyo ba na yung malita, yung laman po ng malita ay nakakalaga po ng 50 million pesos. Yung pumayari po isang negosyante Makabayan, isang luxury na negosyante. Abay, nabalik na po yung malita Makabayan. Nabalik na po kaagad. Saka alam nyo, doon po sa video, nagbasa-basa ako sa baba sa video po ni Senator Raffy Tulfo. May nagtanong doon, how about daw yung mga karaniwang tao lang Makabayan, yung hindi po mayaman, kapag meron silang nawala po dito na malita at saka magsusumbong sila sa either sa kapulisan natin or doon kay Senator Raffy Tulfo, mariresolba pa kaagad Makabayan. Lalong-lalo na kapag hindi dito babanggitin kung magkaano po yung value na nandoon sa loob po ng malita Makabayan, mariresolba kaya kaagad. Maraming natatanong yan. Talagang at saka pati rin po dito sa ibig sabihin nila na how about daw yung mga pobre, marisolba ba kagad ang kanilang mga problema Makabayan? Diba? So anyways, pag-usapan din po natin. Ito rin tungkol po sa issue dito sa, naalala ba natin yung matagal na, last year pa ito, yung mga balikbayan boxes na kung saan, di ba, natingga dito at saka maraming na-scam to Makabayan. Dahil, di ba, nagpadala sila dito na mga scammer po na mga balikbayan boxes na mga office from OFW dito sa ibang lugar, pero hindi nakaabot sa Makabayan, natingga lang sa isang warehouse. Merong good news po kasi ibinigay na dito at saka unti-unti na pong ibinigay ng taga Bureau of Customs. So para malaman natin at saka baka kasama po ang inyong pangalan sa listahan, ipapakita ko mamaya ang ating balita Makabayan, okay? So anyway, siyempre marami pang iba. Alam mo po si Sir Ivan, palagi itong modera ng baon pa ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel.
So of course, before na mag-start mga kabayan, siyempre, kukumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumusta rin mga kabayan ang mga pinangga natin ng mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po makabayan nating DDS all over the world. Hard na rin makabayan, lalong-lalo na. Maraming salamat po sa Uniteam supporters. And of course, thank you so much sa mga returning viewers, mga supporters to Mr. Ivan, mga Suki to Sing channel. Thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre mga kabayan, i-welcome na po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok to Sing channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Mga kabayan, nakapag-breakfast na ba lahat? Or nakapagkape na? Or nanlaban na ba tayo? Anyways, kumusta ang ating morning? Ngayon mga kabayan, before ako mag-start po sa ating balita, i-announce ko lang muna dito yung nanalo sa ating question and answer sa ating last vlog. Merong nanalo, syempre mga kabayan. So, ang nanalo po sa ating question yesterday or the other day, o yesterday ba? Yung question ko mga kabayan, kung sino yung gobernador na may planong unang tutugon dito sa plano ni PBM na magiging 20 pesos per kilo ang bigas doon sa Cebu City. So ang tamang sagot mga kabayan, si Gov. Gwen Garcia. So ang unang nakasagot po sa ating question, siya po si Ma'am Maura Baro. Siya mga kabayan. So anyway, palakpakan naman natin. At saka meron po nag-request mga kabayan kasi nga diba the last time ipinakita ko dito ang screenshots po sa conversation po yung unang nanalo tungkol sa conversations at saka nalaman yung pangalan mga kabayan. Sabi nila, actually 12 yata yung nag-comment sa akin. Sabi niya, Sir Evan, wag mo na ipakita yung conversation niyo doon sa Facebook. Kasi nga, syempre, confidential mga kabayan. Okay, so don't worry, hindi ko na po ipapakita yung screenshots or yung conversation doon sa Facebook account. Okay? Again, congratulations po kay Ma'am Maura Baro. So mga kabayan, meron pa rin tayong question and answer. So be ready tayo. Dapat be attentive tayo sa ating mga screenshots at saka dito sa ating balita ng mga videos kasi nandyan po ang ating sagot sa ating question mga kabayan. Okay? So, start na tayo. Una pag-usapan mga kabayan, yung segment natin na kung saan na yung mga karaniwan nating ginagawa, hindi natin alam ay illegal pala yan mga kabayan. Yung meron ditong advice po galing kay attorney. So para malaman natin, kasi ito tungkol po sa lagi talaga nating ginagamit mga kabayan. Ito, alam ko, marami ang gumagawa dito. Ito tungkol po mga kabayan sa PM is the key. Yung meron nagnegosyo dito sa mga online or sa Facebook or kahit saang platform mga kabayan at kapag magtatanong tayo kung magkaano ang presyo, di ba lagi nang sinasabi na PM is the key? Alam nyo ba na illegal yan mga kabayan? So, for more details, let's watch this! Ay, ito ang ganda. Parang kasya sa akin. Oo nga, ang ganda. Kaso walang nakalagay na presyo. Ay, ito pala, may nakalagay. PM is the key. Attorney, pwede ba ang personal message? Legal ba to? Hindi ho pwede ang PM is the key. Nakasaad sa Republic Act 7394 o Consumer Act of the Philippines na labag sa batas ang hindi paglalagay ng marka, price tag o label o presyo sa anumang bagay na ibinebenta natin. Sa ilalim po ng batas, may karapatan po ang consumer na malaman ng impormasyon tungkol sa mga produktong ating ibinebenta. Sa online selling, paano malalaman kung meron na pong kasunduan kung wala naman nakasulat na kontrata? Sa ilalim ng Article 1319 ng Civil Code, ang isang kontrata ay valid kahit hindi nasusulat. Sapat na nagtutugma ang isip ng dalawang panig o yung meeting of the minds. Kaya masasabi po natin na may kasunduan na sa online selling kung nagkakasundo na sa presyo, produkto, paraan ng pagbabayad, petsa ng delivery. Attorney, kailangan po ba ibigay ng seller ang kanyang personal information pag nag-online selling siya? Mahigpit na ipinagbabawal ng Consumer Code of the Philippines ang pagbebenta ng walang pagkakakilanlan ng buyer. Kaya required na ibigay ng seller ang kanyang name, contact details, at iba pang pagkakakilanlan o business registration. Lalong-lalo na ang information tungkol sa kanyang goods
na ibinebenta tulad ng presyo nito, ang terms of payment, arrangement for delivery at yung return and exchange policies. Pwede po ba magbenta ng tingi o retail ng mga produkto at sasabihin na ito yung produkto na ginagamit ng mga sikat na food chain o brand at papalitan na lang ang label o gagawa ng sariling label ang seller? Bawal po ito ayon sa Section 50 ng Consumer Act of the Philippines. Mahigpit na ipinagbabawal ang tinatawag natin na deceptive practices o yun bang nakapanloloko ng mamimili o consumer. Kabilang po dito ang pagpapanggap na ang inyong ibinebenta ay sponsored o ine-endorse o approve ng sino-sinong artista kahit hindi naman totoo. O kunwari, ito ay nakapag-e-enhance ng performance. O minsan, pinapalabas na ang isang consumer product o service ay mayroong certain quality standard or grade. Hindi naman pala totoo. May tax po bang dapat bayaran ang mga online seller? Sa ilalim po ng BIR Revenue Memorandum Circular number 60-2020, marami pong obligasyon ng online seller. Kailangan po, number 1, sila ay magrehistro. Pangalawa, kailangan sabihin nila kung ano ang produktong kanilang ibinebenta. Pangatlo, kailangan sabihin nila kung may resibo at kung paano makukuha ang resibo kapag sila po ay nagbenta. Ito po ay nasa sa ilalim ng panuntunan ng BIR. Ano pa ang pwedeng gawin sa mga bogus buyers? Yung order pero hindi naman pala bibilhin pag andyan ang produkto. Bawal po yung o-order ka tapos hindi mo kukunin. Panloloko po yan. Ang tawag po dyan, bogus buyers. Pwede ka pong makasuhan sa mga panloloko mo sa mga online seller. Ang tawag po dyan ay swindling o estafa. Kaya kapag ikaw ay umorder sa online, dapat totohanin dahil pwede kang makulong sa iyong panloloko. O ngayon alam na natin mga kabayan na bawal po yung PM is the K. Marami akong mga kakilala na mga ganyan mga kabayan. So every time na magtatanong ako magkano yung presyo, kasi normal lang sa atin magtanong po ng presyo, di ba? Lagi lang sinasabi PM is the K. Bawal pala yan. Pwede palang kasuhan mga kabayan. Now you know. Anyways, dyan naman tayo sa ating next topic mga kabayan. Ngayon pag-uusapan na natin si yung spokesperson or yung mga kabayan, yung former spokesperson po ng ACG or Anti-Cybercrime Group na si Captain Michelle Sabino, na kung saan sinibak na siya sa pwesto mga kabayan. Yes, sinibak na po, nakaawa nga eh. Dahil nga dito sa ginawa lang operation doon po sa lending company na kung saan meron isang vlogger po na si Rendon Labador ay nag-Facebook live mga kabayan at saka kitang-kita yung mga mukha po ng mga empleyado doon sa loob, which is bawal ho yun mga kabayan. For me, no, alam nyo, yung issue na yan at saka yung problema na yan, ang briefing nandito yung problema kabayan, yung communications lang. Siguro nagkaroon dito ng miscommunications at hindi kaagad ito na-apply po ni Rendon Labador, so nagka-problema ang kanilang operations. At para maintindihan natin lahat, let's watch this! Dahil naispatan ang presensya ng isang vlogger sa isang police operation, sinibak na sa pwesto ang tagapagsalita ng PNP Anti-Cybercrime Group. Posible rin po siyang maharap sa kasong administratibo matapos sumalang sa media interview na hindi nakasuot ng PNP uniform. Report mula kay Mar Gabriel. Inalis na sa pwesto bilang tagapagsalita ng PNP Anti-Cybercrime Group si Police Captain Michelle Sabino na sumasailalim sa pre-charge investigation ng Directorate for Investigation and Detective Management. Sa mensahe na ipinadala ni ACG Director Brigadier General Sidney Hernia, sinabi ng opisyal na inilipat niya na ng pwesto si Sabino at humahanap na sila ng bagong spokesperson. Una nang pinadalhan ng memo ng DIDM si Sabino para magpaliwanag kaugnay sa kontrobersyal na operasyon sa lending company sa Makati City kung saan umalma ang pamilya ng mga empleyado. Ipinahiya at hinusgahan daw kasi sila ng vlogger at kilalang online bully na si Rendon Labador na isinama nila at nag-live pa sa nasabing operasyon. Lumalabas na may nalabag ito sa Memorandum Circular number 2023-53 o ang Revised Media Relations Policy ng PNP. Bukod dito, iniimbestigahan na rin ng PNP si Sabino kaugnay naman sa posibleng paglabag sa pulisiya kaugnay sa tamang bihis. Yan ay matapos niyang magpa-interview sa media kasama si Labador kung saan hindi siya nakasuot ng uniforme.
Well, definitely sir, yung ating prescribed uniform ay dapat po pag tayo po ay tumutupad ng official function ng ating opisinang nire-represent, ay dapat po ay naka-uniforme po tayo. Ang paglabag sa tamang bihis ay may katumbas daw na kasong administratibo. Ipapakating po natin yan sa concern na PNP office para makapag-conduct po ng validation at kung kinakailangan pong pag-explaining sila ay gagawin po natin yon at bigyan nyo lang po kami ng mga ebidensya to support our action po na mapag-explain din po ito ng mga hearing personnel kung meron man po. Una nang tiniyak ni PNP Chief General Benamin Acorda na hindi nila kukonsintihin ang mga tauhan nila na may paglabag sa mga umiiral na polisiya. So sakto po ang ginawa dito ni General Acorda, makabayan. Si Captain Sabino or Captain Michelle Sabino ay meron ng violations nung una, makabayan, dahil nga sa kanyang uniform, or hindi siya nagsuot ng uniform nung nag-live or nung nag-Facebook live si Rendon Labrador. So doon pa lang meron ng problema, makabayan. So hanggang nasundan ho yun, pangalawang issue, makabayan. So yun nga, sinibak na sa pisto si Captain Michelle Sabino. So para malaman ito, makabayan, kung bakit nakapasok itong si Rendon Labrador doon po sa ACG sa operation na yon, alam niyo ba, in-explain na lahat dito ni Rendon Labrador kasi merong interview si Rendon, makabayan, doon kay Katon Ying. So dito ipapakita ko sa inyo yung interview ni Katon Ying doon kay Rendon Labrador. But wait, Katon Ying, pahiram mo na sa ating sa iyong interview, okay? Sandali lang naman to. Anyway, so for more details, let's watch this. Gusto ko munang tanungin yung pangunahing issue lumabas ngayon sa mainstream saka sa social media, yung tungkol sa raid sa isang lending firm, ano? Una-una, bakit ka ba kasama doon? Una sa lahat, siyempre, salamat sa pagbibigay na naman sa akin ng platform. Ayan, para may paliwanag yung side ko. Kasi sobrang trending eh. Parang siyempre, kahit papano, na-alarma din ako. Na ang intensyon lang naman natin, magbigay ng impormasyon, tamang impormasyon sa taong bayan. So, nasaktuhan kasi Katon Ying na recently maraming nagsumbong sa akin na nabibiktima ng mga illegal online lending app na to. Tapos, nag-content ako, kung marireview nyo yung aking Facebook page, gumawa ako ng content na public awareness, na mag-ingat po kayo, may nangyayari pong ganito, baka mabiktima kayo. Dahil sa sobrang laki na pala ng problema, ang daming groups, libo-libo na nabibiktima, kumbaga nagpunta ako sa ACG, sa Camp Crame, para mag-try kung baka matulungan, baka madinig. Yung ACG, ito yung Anti-Cybercrime Group. Yes po. Sa pangunguna po ni Director Hernia. Yes. Ayan, nakiusap po ako na kung pwede ko pong matanong kung ano kung aware ba sila at kung ano yung ginagawa ng PNP. At natuwa naman ako na napagbigyan tayo. So nakausap ko po si Director Hernia na sobrang laki na pala ng nagaganap na panghaharas sa ating taong bayan ng mga illegal online lending app na to. At napaliwanag niya yung mga programa nila na mga projects para unti-unting matigil yan. So, pinapunta niya po ako dito kay spokesperson kasi siya daw yung active. Itong si Michelle Sabino. Opo, kay Captain Sabino. Sabi niya, tawagan ko siya, i-refer kita para at least matulungan kanya kung ano yung kailangan mo at kung ano yung pwedeng i-provide ng PNP na pwedeng for public. Saktong timing kasi aggressive sila sa public awareness. So sabi ko, natuwa ako na sige po, tatry ko po mag-reach out kay Captain Sabino. Dadalawin ko po siya sa kanyang opisina para makita ko kung ano yung pwede kong magawa as a tao. Ayan. So yun po, doon nag-start yung parang nagkwentuhan kami. Tapos, nangyari na nga itong raid na to? Sumakto, Katon Ying, nangyari yung raid, nagkita kami last week, tapos biglang may nagko-comment na sa akin, Idol, na may raid ngayon sa Makati. Ito na yung illegal yan, nadami. So binasa ko. Mga 7 PM yun Katon Ying. Dinadagsan ako ng mga tao kasi dami na daw pulis Ongoing yung raid. Tapos natanggap ko siya ng 9
PM, ganyan. Tapos sabi ko dun sa staff ko, try mo nga, kontakin yung secretary ni Captain Sabino kung pwede na makasama doon or makita or something. Para, kasi sakto katunying parang ito na yung chance ko na ang daming biktima. Tapos, sumakto yung content. Tapos may raid. So sabi ko, mag-try ka nga na mag-reach out. Baka naman po pwede, kahit sa labas lang tayo or anuman. Para tinakbo ko yun, katunying. Pumayag sila, Captain Sabino. Pumayag po sila na papuntahin ako doon. O sige, payagan mo si Rendon, ganun-ganon. Tapos, yun, doon na nangyari. Tapos dumating ako doon mga 9:30 or before 10. Ayun. Okay, anong inabutan mo doon? Pagdating ko doon, syempre first time ko Parang pagpasok pa lang namin ng street ng Salcedo, sobrang dami ng tao, sobrang dami ng pulis na nakapaligod. Na may bus, may truck, lahat ng pulis nagkalat na. So yun, nakita kong ganon, nag-observe ako na yun na yung raid. Pero nung pumunta ka ba doon, ano ka? Feeling reporter ka din, ganon? Hindi ko alam Parang basta ang goal ko doon, gusto kong makita yung ginagawa ng PNP ACG dito sa mga online lending app. Tapos ang instruction sa amin ng staff ni... So may briefing? Sa phone pa lang, sabi niya, basta antayin mo ako dyan, stay put ka lang dyan, papasundo kita kung saan ka man, pagdating ko. So nauna kami doon ng mga 10 minutes, katunying, doon sa area. Nagpark kaming ganyan. Tapos, yun, nagantay ako doon sa baba. Tapos tumawag sila, nasa si Rendon, kasama ko yung mga media din na iba. Pinapunta kami. Ito yung mga mainstream na mainstream, yung mga camera yan. Pero hindi ko alam na sila, ABS-CBN or GMA. Basta makasama ko dahil nagmamadali kami. Actually, pinakita ko yun sa video. Yun, kasama ko sila. Kasama siya. So, doon sa mga hindi nakakaalam at walang ideya dito sa pinag-uusapan natin, pagdating mo ba doon, nag-live ka na kagad? Hindi pa. Nandun ako sa baba. Okay. Kasi bawal Tsaka hindi ko rin alam kung anong gagawin ko. First time ko yun Pero kailan ka nag-decide na mag-live? Nag-decide ako mag-live nung nandun na rin yung mga media. Yun. Pinagpaalam mo ba yun kay Captain Sabino? Hindi na. Hindi na. Kasi ang nasabi naman ni Captain Sabino, na briefing na sila bago kami umakyat lahat. So, ang briefing nila sa kanila, sa mga tao doon, aakyat na yung media, so cover nyo lahat. Cover nyo lahat ng mga mukha ninyo. Noong oras na yon, hindi ka ba sinisita ng ibang mga cameraman o mga reporters? Kasi nung kumuha ako, kasi bago nga ako, nag-shoot na rin sila. Pero tandaan mo, bilang isang matagal ding TV reporter at radio reporter, yung karamihan sa mga kinukuha, nire-record lang doon, ay hindi naka-live pang kadalasan. Pero familiar ka ba doon? Familiar ka ba na hindi yung mga kumukuha ng camera doon, hindi naman live yon? Meron ka ba idea doon? Hindi ko alam. Hindi ko alam yun kung naka-live ba sila o hindi. Pero nung kumukuha sila, doon yung time na kumuha na rin ako ng live. May mga nagsasabi na yung ibang mga nakita sa live mo, dahil nga raid yun, kabaligtaran, they were presumed guilty. Hindi, they were presumed innocent They were presumed guilty dahil nandoon sila. Gawa ng live mo. Anong masasabi mo doon? Siyempre, nasa tao na lang yun kung paano mo titingnan Siyempre, depende sa pananaw yan. Pero yung mga tao doon, siyempre, i-held pa naman sila for questioning. Hindi pa naman sila guilty. Yun, kaya nga din isa sa mga kinagalitan ng mga pamilya, ng mga kasama sa operation, yung pag-caption ko. Yun talaga, aminado ako doon na mali ako, na-excite siguro ako, na nilagay ko agad, inassume ko lahat. So, nung nakita ni Captain Sabino yun, on the spot, pinabago niya sa akin. Uy, sinita niya ako agad at agad-agad kong pinalitan. Bakit? Ano ba ang nilagay mo sa caption? Sinabi ko, huli ka. Ako naman, ang intention ko lang ay view ng isang simpleng tao, mamamayan, na pinapakita ko sa tao. Ito, lahat ng nandito, maayos yung nagawang operasyon ng PNP at inaaksyonan yung mga problema ninyo. Hindi mo ba naisip na baka nagseselo sa yung ibang mga taga-mainstream media kaya nangyari to? Hindi ko na control yun Ang akin lang, katunying, willing ako makipagtulungan. Kasi syempre, ang sinasabi ko nga palagi
mainstream news is dead. Social media is the new mainstream. Yun na talaga eh. Yun na talaga eh. Kasi mabilis, mas credible na, mas, di ba? Teka muna, magpopolitiko ka rin ba? Wala akong Baka makita ko kumakandidato ka senador, ha? Wala pa. Hindi ko sinasara yung option na yan, pero wala pa sa isip ko yan. Wala sa isip ko yan sa ngayon. Rendon Labrador, tatakbong senador mga kababayan. Ang labo. So alam nyo, totoo lang, yung ginawa kasi ni Rendon ay live yun mga kababayan. So kapag live kasi, on the spot yan. What you see is what you get. Hindi nyo po ma-edit kagad yan mga kababayan. Unlike doon sa ginagawa po ng mga mainstream media, di ba? Kino-cover na mga kababayan, pero recorded kasi yan. Kapag nakita na natin doon sa pag-broadcast nila sa kanilang balita, di ba naka-blur na po yung mga mukha mga kababayan. Kasi right po yun na bilang isang tao na siyempre undergoing pa po yung ang kanilang operation, ang kanilang investigation to mga kababayan, hindi natin dapat sabihin na sila po dito guilty kaagad. So dapat takpan po ang kanilang mga mukha. Ang problema doon sa live ni Rendon, kasi live nga mga kababayan, kitang-kita yung mga mukha po ng mga empleyado. Doon siya mali mga kababayan. So ang problema dito, ang pagkakintindi ko dito mga kababayan, dito ang problema lang po ang informations at saka yung pag-briefing dito sa mga taong merong masama po sa operations na ganyan. Hindi ako bitter or hindi ako against sa mga sa mga ahensya na gusto ditong merong idalhin sila ng mga vlogger mga kababayan. Kasi nga 'di ba totoo naman talagang sinabi ni Rendon na vlogger is the new the new media ngayon, yung mga vlogger, totoo lang. Kasi kapag vlogger mga kababayan nandyan po, hindi nyo kasi maluloko yung event, kung ano nangyari, kung ano nakita po sa camera, yun na yun talaga mga kababayan. So yan po ang napaka-advantage sa mga vlogger. Pero sana man lang dapat ang mga vlogger po na meron silang in the future, kapag itong ahensya natin ay merong dadalhin po ng mga vlogger, dapat well-informed at alam nila ang kanilang gagawin mga kababayan, ano ang bawal at hindi. So dapat malaman nila yan, okay? Fourth mga kababayan, dito pag-usapan ho natin yung nangyaring event, kaganapan po sa event doon sa sa Maging Mapanuri po, yung programa na inilabas ngayon ng taga PCO. Under ho ito sa Information Literacy Program kontra Fake News. Nagpuntahan doon mga kababayan yung mga mga representative doon po sa mga social media platforms na ginagamit natin. For example, sa Facebook, Twitter, dito po sa mga kababayan, TikTok at saka YouTube or sa Google. Nagpuntahan doon, pati rin po yung mga journalists. So, babasahin ko lang po yung post ng Presidential Communications. Sabi dito, nagpapasalamat ang Presidential Communications Office sa lahat ng mga naging bahagi ng Maging Mapanuri Media Information Literacy Conference na naganap kahapon, ika-25 na Oktubre, last Wednesday mga kababayan. So dagdag dito, kinikilala ng PCO sina Ivan Merina ng GMA News and Public Affairs, si Attorney Ives Gonzalez ng Google, Tof Rada ng TikTok, Monrawi Ampolpitanyanat ng taga-X or X mga kababayan, yan pong pangalan ngayon ng Twitter. So sa Southeast Asia, siya po ang representative. Si Catherine Nagpala ng Philippine National Commission for UNESCO, Richelle Skyco, Philippine Association for Media Information Literacy or PAMEL, at saka marami pang iba makabayan. At pati rin po yung mga vlogger nagpuntahan doon. Actually, meron pong vlogger na nag-live doon mga kabayan. Kitang-kita ko nga sila si Joshua, basta kilala po ng mga vlogger, si Steriador, basta marami mga kabayan. So sa mga vlogger doon, siyempre meron pong friends si Sir Ivan, as in close po natin, nagbibigay sa atin ng mga informations tungkol dito sa ganap doon, kasi nga nagtipon-tipos na makaabayan doon po sa table. Napag-usapan na dito kung sino po, meron nagtanong po na taga PCO, tinanong po yung mga vlogger kung sino dito ang mahilig nagpapakalat ng mga fake news. Alam niyo ba kung sinong number 1 doon sa lista makaabayan? Sasabihin ko ba? Mukhang nandun yata sa US mga kababayan. Nandun sa US, nandun sa Canada. Abay, parang kilalang niyo po yun. Ayun ang kapangalanan. Pero sila, nandun talaga sa listahan mga kababayan. Ginano na ang kaibigan. Sabi ko, kilala ko to. Ako po, mga opposition to ng mga vlogger. Noon, sabi la, loyalista daw sila mga vlogger. DDS daw sila. Pero ngayon, parang akampi sila sa Dilawan mga kababayan. Ang daming nakalista po ng mga vlogger. Ayun lang isa-isahin dito, pero marami ng mga kababayan. Umabot yata ng mga 18 or 19 na listahan ng mga vlogger. Ang dami pala nila ng mga mahilig mag-fake news. Ang dami nga eh. So dito, ang plano ng
ng PCO is under the radar na sila ngayon sa PCO, pati rin po sa mga ibang mga journalist mga kabayan. Kasi nga nagkakaisa na lahat. Alam nyo, sa totoo lang, gustong-gusto ko talaga na kontrahin itong mga fake news. Kasi nga, alam nyo kabayan, pahirap sila dito sa gobyerno natin. Lagi silang naninira dito. Kasi nga, for the views po, totoo lang, for the views ang kanilang habol dito. Totoo lang mga kabayan. Kasi nga, ang pinakamahirap po dito na i-vlog yung mga good news. Totoo yan, di ba? Napapansin nyo ba yung ibang mga vlogger na kapag nagbabalita ito ng mga good news, mga nangyayari po sa gobyerno natin, na mga maganda talaga, ang hina ng views mga kabayan. Kapag magbablog ka dito ng mga paninira sa gobyerno natin at saka maging kalyado ka ni Maharlika, sisikat ka talaga mga kabayan at saka dadami ang inyong mga views. So yan po ang nakalungkot na katotohanan. Kapag magbalita ka ng bad news, siyempre magandang marami pong views ng mga kabayan. Pero for me, ako, si Ivan, I will stick to the good news palagi. Kung ano nakikita ko sa gobyerno natin, lalo na kapag mayroong magandang nangyayari sa gobyerno natin, ibabalita kaganyan ni Sir Ivan. I don't care kung walang manonood, basta as long as naibalita ko dito yung mga improvements ngayon sa gobyerno natin para malaman po ng sambayan ng Pilipino. Huwag tayo masyadong doon sa mga mapanira mga kabayan. Grabe ho yun. So, bibigyan sila ito ng 3 months. So, after that, kapag ganun pa rin sila, hindi pa sila magbabago mga kabayan, well, tatanggalan na sila dito ng kanilang YouTube account. Yan ang sinabi mismo ng taga-YouTube, yung si attorney, at sa pati rin po ito sa Facebook, tatanggalan sila ito ng account, kasi yan po ang dapat na gagawin. Kasi kapag kakasuhan mga kabayan, kasi yung ibang mga vlogger kasi, di ba, nandun po sa ibang lugar, so mahirap yung kasuhan. So, ang dapat gawin dito, tatanggalan sila ng account. I think much better ho yun, at saka much effective yun mga kabayan. Okay ba sa inyo na tatanggalan na dito ng account o mga Facebook account or YouTube account itong mga mapanira na mga vlogger mga kabayan? For me, I think okay ho yun. So ngayon, inoobserbahan na sila ng taga-PCO, ng taga-media, pati rin po ng social media platform mga kabayan. So yan po ang good news, okay? So jump naman tayo sa ating next topic. But before that, siyempre, i-celebrate natin ating mga silent viewers at yung mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. So, shoutout natin ang ating channel members. Sila si Ryan, Cosmo Defender, Pusong Inami, o Sis Queen, Face Galante, Russell Terrowell, VIB Bar, Mel Grace Holmes. Nandiyan na po ang ating mga Pindot Likers and Pindot Warriors. Hi to Mighty Baiza, Barkadahan Forever FM, Maria Midaceplon, Milagros de Rilo, Marlene de los Santos, Maricres Hernandez, Leonardo Steliero, Maria Cristina Fernandez, hi to Kaluyal Wanabet, Dolores Clinton, Teresita Tumaliwan, GHM Hashimoto. Si GHM Hashimoto, siya pong nanalo dong the other day mga kabayan, yung nandyan po sa Japan. Hi to Think Abel, Linda Lim, Arsenia Salagan, Marian Shoko, Emily Ponsaran Timaho, Rose Guibara, Nodolo Gap, nandyan po si Emmy Sarino, Kaluyal Flaco Ryan Kiliza, Bernardino Sorio, Army Lagaso, Nonel Florenjes, Crisilda Acantilado, hi to Celerina Mag-Isa, and hi to Armando Biteles. Mga kabayan, siyempre, shoutout po natin, siya nga pala si Ma'am Jillian Quezon, kasama rin po natin. And siya nga pala mga kabayan, sa hindi po nakakaalam, sa mga bagong viewers natin dito, si Sir Ivan, mag-upload po ako exactly 6 a.m. in the morning, Philippines time mga kabayan. Okay? So take note, every 6 o'clock in the morning, alas 6 sa umaga, dyan sa Pilipinas, mag-upload si Sir Ivan ng ating vlog. So, bantayan natin mga kabayan, okay? So, dito, ang ating dito tayo sa ating question and answer portion mga kabayan. Very easy lang po ating questions. So, the question for the day is, sino ang sinibak sa pwesto mga kabayan ng taga-ECG, yung spokesperson po? Sino ang personalidad na dating spokesperson ng ECG Group na ngayon ay sinibak dahil sa issue po ng operasyon doon sa lending company? Please comment down below. I think ayun na po yung sagot. So paunahan lang po tayo, okay? Please comment down below. Sana mag-participate po ang lahat. Alam niyo, napakasaya mga kabayan nung binasa ko po yung ating comment, yung comment po ng ating last vlog kahapon. Ang dami kong nabasa, ang dami nagsagot doon, pero natawa ko doon sa mga ibang answer mga kabayan. Kasi ang inilagay nila, di ba meron akong format na ibinigay sa inyo? Kung ano nakita nyo sa format, yun po ang sinilagay mga kabayan. Sir Ivan, das answer.
Okay, yun po ang naging sagot niya. Natawa nga ako, natawa rin po siya. Ang sagot niya, Sir Ivan, das answer. Sabi ko, kung anong sa answer, yun po ang sagot niyo. Pero dapat nauna yung Sir Ivan, das, then ang inyong answer. Okay ba? So nakakatuwa talaga eh. So again, thank you so much sa naging nagsuporta sa ating question and answer. So maraming gusto makabayan at maraming natatanong sa atin anong oras daw ang aking broadcasting dito. Nag-upload ako ng vlog. So 6 a.m. in the morning dyan sa Pilipinas time. Okay? So anyway, jump naman tayo sa ating next topic mga kabayan. Pag-uusapan natin itong update po tungkol dun sa malita na kung saan nakita na ngayon yung worth 50 million pesos ang nasa loob mga kabayan, luxury items. At doon po ipinakita po sa programa ni Senator Raffy Tulfo. So for more details, let's watch this. Matapos ang halos isang buwan, naibalik na rin ang maleta ng isang negosyante na nakaiwan ito sa NAIA. Binigyang pabuya naman ang mag-ina ng taxi driver na kumuha nito. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Yung si Mrs. nung nakakuha nito, yung taxi driver, and then the daughter. Now, would you like to open this, ma'am? Yes, in front of everybody? Pero as you can see, wala hong gas-gas. Yan na. Tingnan natin kung alaman ito. Okay. Nakakita na ako sa wakas ng alahas na milyones. 50 million, grabe kaso din, sir. Ha? 50 million? Yan po ang sabi niya. Siyempre, kung ano sabi niya, yun ang sasabihin ko lang doon. Hindi naman kabigatan. Mga alahas po. Yung alahas po kasi. Saan po ba siya attorney galing? Saan siya galing? Cebu. Meron siya parang luxury store doon. Sinaraso mga Pinoy mga gamit. Tsaka nagba-buy and sell siya, nagbebenta siya ng alahas. Kaya yung pong may mga 3-4 ng pirasong alahas na mamahalin na hindi niya pa, nasa supplier pa may-ari. Kaya namumroblema talaga siya. Paano nakalusot sa... Hindi, galing lang siyang Cebu. Galing lang Cebu. Local lang, domestic. Ano ito sa video, hand carry niya talaga. Kaya na yun, hindi niya pa naisipang bit-bitin saan. Hinintay niya pa yun. Nung makasalubong yung driver, akala niya kukunin ng driver. Hindi. Marami mga netizen din nag-bash noong una, pero they have to realize na yung father niya ay naghihingalo po sa ICU. Malala. Kaya critical yung kalagayan, wala sa isip. So, kumbaga lutang. Totoo yun, lutang siya. Kaya, Ano po, yung father niya is just relying on respirator. Tatanggalin na ata yung intubation. something like that. So yun siguro, wala siya sa tamang pag-iisip. Iniwan niya, akala niya kunin ng driver. Pero kung ako, 50 million, baka yakap-yakapin ko pa ito eh. Hindi nga, totoo po. Tsaka ang problema niya pang isa pa niyang problema, yung bill sa ospital 5 milyon na. Babayaran niya pa yung mga alahas na nawala. Ang laking problema niya. Kaya napakalaking bagay yun. Di ba, ma'am, kapag kayo, yakap-yakapin ko to. Baka pwede pa, italay ko na sa katawan ko. 50 million eh. Sus, hindi, but anyway, in her case, hindi natin siya masisisi dahil meron nga siyang kamag-anak na nasa hospital, especially father pa niya. At that time. Yes. Kaya wala na sa pag-iisip. Tsaka anytime tatanggalin na yung respirator, yun ang desisyon ng kakapatid. Ako, ito na. May konting thrill, ano? Ha? Matibay ang bag na yan. Yeah, matibay ito. From scratches lalo na. Tama. Aluminum. Pero kung gusto madali naman itong sirain eh. Kung talagang may intention silang acetylene. Maski na hindi, kutsilyo lang, di ba? Puk-puk-puk-pukin. Clarify lang din po. Hindi po yan nauwi sa bahay. Nasa kotse lang po nung sinabi niya na nakita po siya. Sa kotse lang po, hindi niya inal sa kanyang kotse, sa truck. Nasa kotse lang, sa loob ng kotse lang po niya iniwan. So iniwan sa kotse. Paano yung mga pasahero niya? Buti hindi tinangay ng mga pasahero niya. Nabibiyahe siya tapos nasa kotse niya. Nung kinagabihan po, tinawagan niya na rin po yung kilala niya po. Pero 1 month po ito na nasa kanya, nasa kamay niya. So, nasa kotse lang to for 1 month? Hindi rin po namin alam kasi ang akala po talaga namin, nandun na po kasi inano na po namin yan pinalala-move na po namin.
Akala po talaga namin, tapos na po. Pinalalamove nyo, saan po kanino po pinalalamove? Doon po sa, sa address po nung kakilala po ng papa. Ipapalalamove pa lang. Pinalalamove na po. Napalalamove na po? Opo. Napunta na doon sa address ng kaibigan. Sino po yung kaibigan? Hindi ko po. Police ata. Yung police po na kaibigan. So kinuha nyo ito doon sa police. So yung police, ano pong ginawa niya nung napalalamove po sa kanya? Ano pong ginawa niya? Kinausap ko po yun po. Kinausap ko po siya kung bakit po hindi po na ipapadala pa po sa may-ari. Ang sabi niya po, kailangan po yung papa ko po yung sumama. Kaso ayaw pong sumama ng papa ko po, natatakot po talaga siya. Na sa DCR. Okay. So, radio station na lang. So, pumunta po kayo sa isang radio station para doon sa Yung police lang po, sir. Yung police pumunta sa radio station. At sabi turn over to. Pero alam na nung police ang laman. Ay, hindi po namin. Hindi pa rin alam. Lahat po kami wala pong alam kung ano. Nalaman na lang po namin no, nakita namin po yung post. News po. Opo. Yung post niya o yung post ko? Yung news po ata. News sa TV5. Yun. Yung news sa TV5 doon niyo nakita. Tapos yun, natakot na po kami kasi nung araw po na nakita po namin yung video, tinanong ko po yung police kung ano po yung pwede ko pong gawin or pwede po namin gawin kung asan po kami lalapit kasi nakakatakot din po may ano po. Okay, so nung nakita niyo po sa Frontline Pilipinas, primetime news yun sa TV5, doon medyo nagkaroon ng kayo ng kaba, concern, doon niyo na po nalaman yung laman ng mga alahas. So, tinawagan niyo po ngayon yung polis na kung saan niyo pinalalamog to. Pinuntahan. Ano pong sabi niya? Sabi niya po, punta daw po kami sa kakilala po niya na nagtatrabaho daw po sa may OMA po. Ako na yun, sir. Kayo na po. Si attorney po. Opo. Pero nung pagpunta niyo po sa isang radio station para i-turn over, ano pong sabi ng reporter o anchor doon sa radio station na yun? Hindi po kami yung nagpunta po sa radio station. Yung police lang po. Ano pong sabi doon sa police ng radio station? Yun nga daw po, ang sabi ayaw po ata nilang gawa daw po. Kailangan po yung nakapulot po yung pumunta doon. Yun po, nung time po na yun, nagkaroon na po ng problema, pumunta po kami ng Tayabas para po sa tito ko po. Di maiwasang maging emosyonal ng negosyanteng si Maricor Flores nang pumasok sa tanggapan ng Wanted sa radyo kaninang umaga. Sa mesa kasi ng conference room, kasama ni Senator Raffy Tulfo ang nawawalang maleta ni Maricor. Dinala ito sa TV5 Media Center ng asawa at anak ng taxi driver na nakunang tumangay nito. Agad itong binuksan ni Maricor at inisa-isa ang mga gamit na nasa loob. Kabilang riyan ang mga mamahaling bag, hikaw at relong tad-tad na mga brilyante. Nauna nang sinabi ni Maricor na aabot sa 50 million pesos ang kabuuang halaga ng laman ng maleta. At laking pasasalamat niya na kumpleto pa rin ang kanyang mga gamit. Binigay talaga ni Lord. So nagpapasalamat din ako dun sa pamilya na sila yung naging daan para mabalik sa akin yung luggage and lalong-lalo na talaga kay Senator Raffy. Kwento naman ng asawa ng taxi driver, naghatid ng pasahero sa Terminal 3 ang kanyang mister noong gabi ng October 1. Nakita niya ang maleta ni Maricor at natuksong kunin ito, pero kalaunan ay nakonsensya raw ang kanyang mister. Matapos namang mapanood sa Wanted sa radyo at Frontline Pilipinas ang balita tungkol sa maleta, mas lalo pa raw kinabahan ang pamilya ng taxi driver. Dito na sila nagpatulong sa National Commission on Muslim Filipinos. Kumbinsido naman si Senator Tulfo na hindi sinubukang buksan ng taxi driver ang maleta. At dahil naibalik ang kanyang maleta, ginawaran ni Maricor ng 1 milyong pisong pabuya ang pamilya ng driver. Ayaw pa nila itong tanggapin, pero desidido si Maricor na ibigay ang pabuya. Maraming salamat po sa nagbigay ng reward. Totally, parang hindi namin po tatanggapin kasi malaking agrabyado yung nagawa ng yung ng maleta nila. So, yun nga po, siguro sa tuition po ng mga anak ko rin, malaking tulong na rin po yun sa amin. Okay, so bago na mag-jump sa ating next topic mga kabayan, shout out natin si Ma'am Angelina, Arcelia, and Emily na nandyan sa Toronto, Canada. Hi to Felicidad Valdez from Zamboanga City, Ipil Sibiagay, and Davao City. Hi to Ma'am Ryan from Virginia, USA. Hi to Carclia, CCTV, Riddler, Trexie, Carmen, Lily, Judy, Don Kings, Red1, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mami Chacha, Mami Lu, Tita S, Caitlin, Tatay Ami,
Nick and Tatay Jackfords of Jackfords family. And shoutout also kay Biyahe ni EJTV na nandyan sa South Korea. Froilan de la Cruz from Queens, New York. Henry Pilausa. Nandiyan po si Jimson Tolen and Regen Tolen ng Cebu City. Greetings from Rodolfo Randarabor of Cavite. And hi, dito natin na Makabayan. Nandiyan po si Henry Idon, Josephine Montero, Amy Joaquin, Godfrey Mondihar Tungkua, and hi to Girly Cordero of Bandina, KSA. Makabayan, para malaman ninyo tungkol po doon sa mga kababayan natin na nagpadala po ng mga balikbayan boxes na hanggang ngayon hindi pa nakaabot sa inyo at nandun po nakatingga sa warehouse mga kababayan sa Bureau of Customs. So ngayon, unti-unti na po nila na binigay mga kababayan ng taga Bureau of Customs. So for more details, let's watch this. Sinampahan ng kasong estafa ang ilang deconsolidator matapos abandonahin ang balikbayan boxes ng kanilang customers. Ang natenggang pasalubong sa Bureau of Customs umabot na sa higit 700 kahon. Sa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Mismo ang dating OFW na si Maribel ang kumuha ng balikbayan box para sa kanyang pamilya sa warehouse ng Bureau of Customs sa Maynila. Enero niya ito ipinadala sa kanyang pamilya habang nasa Kuwait. Dumating ito noong Abril pero nakauwi na siya't lahat noong Hunyo, hindi pa rin na i-deliver sa kanyang pamilya ang balikbayan box. Binigyan lang sa akin resibo. Tapos, January 29, 2023. Tapos ngayon ko lang makiklaim, anong months na? October, 9 months. Wala sa akin na dapat makuha ko dapat na mas maaga, na maaga makuha ng pamilya ko. Pero paano pa yung pudrito? Bulok na. Ano sabi daw sa inyo? Babayaran daw ko, no? May asa ka babae, sarado na nga sila. Kwento pa ni Maribel, nagbayad siya ng halos 4,000 pesos sa kumpanyang Mediacom pero nagpalit ito ng pangalan at naging Pinoy Network Cargo. Hindi na tuluyang niya i-deliver ang bagahe. Nagrenta pa siya ng van para makuha ito. Si Elena naman, 3 balikbayan boxes ang inaasahan mula sa anak na nasa Kuwait. December 2022 pa niya ito ipinadala. Pero ngayon, 2 pa lang ang nakukuha. Hindi ko alam kung saan napunta. Dapat talaga 3 siya. Anong gagawin niyo ngayon, ma'am? Waiting na lang tayo kung kung update sa atin, kung may darating pa or may makita pa sila dyan na may box akong naiwan. Sa ngayon, sariling pick-up muna ang mga kaanak ng OFW sa mga pinayagan ng kuhaing bagahe. Meron pang mga boxes na ang address ay Visayas at Mindanao. Bagay na i-coordinate ng Bureau of Customs kung paano ito maipadadala. Nasa 750 na mga balikbayan boxes ang nandirito ngayon sa isang warehouse sa may Santa Ana, Manila. At karamihan ng mga ito, bandang February o March pa dumating dito sa Pilipinas. Ang nakababahala pa, ayon sa Customs, nasa 21 containers o nasa 5,000 na mga balikbayan boxes pa ang nakatenga sa Manila International Container Port. Ayon sa BOC, lumang modus na raw talaga ito ng mga consolidators sa ibang bansa. Kukolekta ho sila, alam nyo, sobrang baba. Nagpapababaan ho sila sa abroad. Na very unrealistic na ho yung presyo para i-process talaga yung box. Tapos ang gagawin ho nila, kukunin lang yung pera, hindi talaga ho nila ipoprocess. Worse, hindi ho nila pinapadala yung containers or ipapadala nila sa Pilipinas, tapos bahala na. Ang problema, kapag nahuli, magpapalit lang ng pangalan ng kumpanya at patuloy sa modus. Sabi naman ng BOC, nakapagsampa na sila ng kasong estafa sa 11 lokal na kumpanya o deconsolidator. Dahil sa nabistong modus, maghihigpit na raw ang BOC. May registration process na po sila ngayon. Pwede na po natin silang i-blacklist para hindi na sila maka-operate dito kung may mga ganitong kaso. 1 hit lang po. At saka ho magpa-file na po sila ng performance ban. Para ho kung sakaling magloko sila, hindi ho maiipit yung mga nagbayad na mga tao. Bilang tulong naman sa mga OFW, maglalabas ang BOC ng update sa Bayani app at kung saan real-time nang maitatrack ang mga ipinadalang balikbayan boxes. Maglalaman din ito ng mga accredited na consolidator at deconsolidator. Hinihimok din nila ang mga biktima ng modus na magreklamo sa kanilang hotline.
So yan po ating mga nakalap ng mga balita ngayong araw mga kababayan. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Makapangyarihang Diyos, pinupuri ka namin at sinasamba. Ikaw po ang katatagan namin sa panahon na niyayanig kami ng problema at mga pagsubok sa buhay. Ama, patuloy mo kaming alalayan at palakasin nang sa gayon mapagtagumpayan namin ang anumang hirap sa buhay. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang busy na mahal ang masa.